Busy morning! Hello everyone! Andito na naman po tayo sa aking rooftop garden. Panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo ngayon. Bago tayo magsisimula, shout out sa aking mga amiga, kag amigo dyan. Ang mga Ilongga nga mga amiga ko da. Kamusta kamo? Ayan ang aking mga pagtataniman ngayon, puro paso. Ayan, more paso pa more. Ayan, napakaswerte po ng mga nanay na kahit pa paano nakakapagtanim kahit nasa paso lang. Dahil wala po tayong ground na pagtataniman, ayan, kailangan natin magsipag para tayo ay makalibre ng ating mga sariwang gulay. Ayan po yung aking mga itatanim ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung aking mga itatanim. Mga sili po siya. Ayan po oh. Napakagandang mga sili ang ating itatanim ngayon dahil malalaki na po sila. Ita-transfer na po natin dito. Kaya po ako nagtatanim ngayon ng sili dahil talagang na-inspired ako at na-amiss sa aking mga sili na nakikita. Napakaganda po ng kanilang mga dahon. Napakaganda ng kanyang dahon. Ayan po na nag-iisang puno ng aking... Ay, pakita ko sa inyo saglit. Ayan oh. Ayan aking sili labuyo. Look at that. Ayan, matanda na ang aking sili labuyo. Pero makita nyo naman, nakailang pitas na ako dito para sa aking tinulang manok. Pang tinulang manok. Ayan, pinutol ko nga doon banda, pero nagsanga po siya ulit. Ay, napakaganda po kasi ng sili labuyo. Dahil ang kanyang bunga, napapakinabangan natin, at ang kanyang dahon, ilalagay natin sa tinula. Ayan, kaya po ako'y nagsisikap na magtanim ulit tayo ng mga sili. Ito naman po ay tumubo lang po ito sa aking mga compost na nailagay sa aking mga paso. Tumubo lang siya. Hindi ko po sure kung siya ay bell pepper or sili labuyo. Aabangan natin kung yan ay magbubunga, kung bell pepper siya o labuyo. Ito naman po siya, itong dalawang puno na ito. Ito'y galing sa baba sa aking kapitbahay na nagtanim po siya ng sili, pero hindi po naaarawan dun sa kanyang pwesto. Kaya ako na lang po ang nagtuloy na tinanim dito sa aking paso kung ito ay lalaki na. Hindi ko po sure kung labuyo siya o bell pepper. Aabangan din po natin yan. Ito naman ang aking mga taniman ng aking mga sili. Not sure kung labuyo or bell pepper siya. Kasi yan po ay talagang tumubo lang sa aking mga punla, sa aking mga, sa aking mga ginawang compost na mga lupa na matatabang lupa na ngayon. Iyon na, i-transfer ko sila sa mga paso. Ito po ay kinuha ako doon dahil tumubo siya. Ita-transfer ko siya dito ngayon sa aking mga paso. Ayan, look at that. Siguro ito ay sili labuyo o parang sili labuyo. Aabangan na lang natin kung pag bunga niyan, kung sili labuyo siya o bell pepper. Pero dahil hindi naman tayo sure na kung bell pepper siya o labuyo, mas gusto ko po kasi itanim ang sili labuyo. Kaya nandito po, nagpunla po ako ng sili labuyo. Yan, para sure talaga ako na meron akong tanim na sili labuyo. Kasi yan po ay napaka sarap sa mga sausawan. Lalo na pag may inihaw tayo, na inihaw na bangus. Wow, inihaw na mga isda. Yan na po ay napakasarap sausawan. Hindi po talaga nawawala ang sausawan sa ating mga inihaw. Sino ang mahilig sa sili labuyo? Ayan, magsisimula tayo ngayon magtanim dahil maganda ang panahon ngayon, parang uulan po ngayon, 'di ba? Mayroong bagyo. Ayan po yung aking ibang taniman diyan, yung mga ayan talong po 'yan.
ito na po yung ating tinanim na nakaraang araw. Yung ating ayan, sitaw po yan. Kita nyo, sitaw. Ayan. Sama-sama na po ang sitaw. Ilang puno po dito? 3 ata. 3 sa isang sako. Ayan, oh. Ayan. Gagapang na po sila. Ngayon, magtatanim na po tayo ng ating sili. Isang paso, isa lang po ang ating ilalagay. Ganyan lang. Ayan. Ayan, ganyan lang. Tapos, idiin mo po yung sa puno niya. Idiin nyo po para hindi po siya matutumba. Para hindi po magalaw. Hindi gagalaw pag tayo ay magdidilig dyan. Dahil bago, para hindi magalaw yung mga ugat niya. Isa-isa lang po sa isang puno, sa isang paso, isa-isa lang. Kasi pag madami po yung ilalagay sa isang paso niyan, mag-aagawan po sila ng sustansya. Hindi po magiging maganda ang resulta pag ang sili ay mayroong kasama sa isang paso. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang ang ating pagtatanim dyan. Kailangan yung ilagay sa gitna katulad ito, ilalagay natin sa gitna, wag po sa gilid. Para po yung kanilang pagtubo ay nasa gitna ng paso. Para kung halimbawa, yan ay lumaki na, dahil hindi naman po maiwasan dito sa rooftop na yan ay napakalakas ng hangin dito, lalagyan po natin yan dyan ng stick para itatali natin yung ating sili. Dahil napakalakas ng hangin dito sa rooftop, matutumba po yan. Bali mga 5 lang po yung ating itatanim ngayon dahil 5 lang po yung aking nakuha doon sa pinagkuhaan ko nito doon sa isang lagayan ko ng mga compost. Doon po yung tumubo kaya kinuha ko po sila. Ita-transfer natin sila. Ayan. Pag halimbawa yung ating paso ay may mga katulad nito, mga hindi magagandang mga dumi-dumi, tatanggalin natin yan dahil sa gabal po yan. Katulad niya may mga bato na matitigas, tatanggalin natin yan. Huwag niyo po hayaan na yung ating mga paso na may mga nakalagay na mga katulad yan. Oh, hindi po yan malalanta dahil ito ay parang plastic. Yan, tanggalin natin yan. Ayan. Pagkatapos natin magtanim, didiligan na po natin yan. Kukuha po tayo ng tubig. Ganyan lang po, oh. Ganyan lang ang pagdilig, ha. Dandahan lang po, dahil matutumba. Bagong-bago po yan. Bagong-bagong tanim. Kaya kailangan dahan-dahan lang ang pagdidilig. Ayan, ganyan. Okay. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin dyan, huwag natin ilagay sa mainit na lugar. Kailangan natin ilagay doon sa magandang pwesto na hindi po muna naaarawan. Ayan. Tara at maghahanap tayo ng pwesto kung saan wala pong araw. Pero pag halimbawa sa inyo, sa lugar nyo, walang lilim or walang mapaglagyan ng maganda, pwede po siya takpan lang. Dahon, pwede rin. Ayan, katulad nito, ha, maghahanap tayo ng dahon. Dahon lang ng okra, pwede yun. Or dahon ng saging, pwede rin yun. Dahon po yan ng okra. Sa may mga dahon ng okra dyan, o kahit anong dahon po, pwede po siyang ilagay sa ating mga sili na bagong transfer para hindi po siya agad-agad madirect sa araw. Ang gagawin po natin dyan, ang ginagawa ko, puputol po tayo ng maliit lang. Ayan, ganyan. Mga 3 puto lang po yan. Tulad yan. Yan, ha. Para sa akin lang po yan, ha. Sa mga gustong matuto, sa akin nga ginagawa, ayan lang po, oh. Tusok dyan, tusok dito, ayan. Ayan, tutusokin mo dyan. Ngayon, yung ating dahon, ilalagay po natin dyan sa ibabaw niyan. Yan, ganyan. Kaya po tayo naglagay ng ganito, tusok-tusok dyan, dahil para hindi po yung ating sili matatakpan ng madiin or
mapintalan ang tawag sa Ilongga. Mapintalan. Ayan, kaya kailangan natin maglagay ng stick. Look at that, ganyan. Sample ko po ito, oh. Ganyan. Look at that, ganyan po, oh. Yan. Para po yung araw, hindi po mag-direct sa ating sili. Mga ilang araw lang po, mga 3 days lang po, pwede na po yan sila maarawan. Ayan. Pagpatuloy natin yung ating ginagawa. Ganyan lang po. Tingnan nyo lang po yung aking ginagawa. Ganyan lang. Ayan. Tusok-tusok lang dyan. Ayan. Tusok nyo lang yan. Ayan. Huwag masyadong baon na baon. Kailangan po nakatayo po talaga siya dahil yung ating sili ay hindi po maano. Ganyan lang po yan. Yan. Sa mga gustong matuto dyan ha, sa mga ginagawa ni Inday Nems, ganyan lang po. Sana may natutunan kayo. Yan, wow, o diba? Yan. Ganyan lang po ang ating gagawin. Yan, ganyan, oh. Kung wala kayong okra, maghanap po kayo ng dahon. Or pwede naman po, kung anong klaseng dahon na pwede siyang maitakip sa ating mga sili. Or sa ating mga tanim sa paso. Katulad yan. Ayan, look at that. Yan. Para sa akin kasi, gusto ko kasing sure talaga silang mabubuhay. Dahil, yan ay 5 lang po ang nakuha kong punla doon sa aking pinagkuhaan yan. Kaya, hindi siya pwedeng mamatay. Mahal po ang seeds sa Maynila. Ayan. Okay. Salamat sa mga aking mga friends dyan na walang sawang nanood sa aking mga vlog. Tayo ay magtatapos na po ngayon dahil magdidilig pa po ako sa aking ibang mga tanim. Ayan. Please subscribe my channel, Inday Nems Rooftop Garden. Salamat! God bless you all!